Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Josie. Taong 1972, sa lungsod ng Bindoy. Mananabang, o mas kilala sa tawag na komadrona ang nanay ni Josie. Ang pangalan nito ay Nanay Turing. Maliban sa pagiging mananabang, meron din itong kaalaman patungkol sa espiritual. Hindi naman kaila, dahil halos lahat ng mga komadrona ay may mga alam sa orasyon. Marami ng karanasan si Nanay Turing at kung saan-saan na ito napapadpad. Habang lumalaki si Josie ay unti-unti na siyang tinuturuan ng ina upang maging mananabang para mas maging malinaw sa kanya ang lahat. Sa murang edad ay sinasama na ito ng ina sa pananabang. 14 na taon pa lamang si Josie ng mga panong iyon. Ngunit masasabing pulido na ang mga desisyon at malawak na ang pag-iisip. Ngunit kailangan pa rin ng gabay para sa pagpapalawak ng kaalaman. Minsan, bigla na lang may dumating sa tahanan nila Josie at humingi ng tulong. Nagpapahilot ng tiyan. Tinatansya ng ina kung kailan ipapanganak ang sanggol. Ayon kay Josie, napakagaling ng ina at kahit minsan ay hindi ito nagmintis. Kung anong sabihin ni Nanay Turing ay siyang araw na manganganak ang buntis. Oras lang ang hindi sigurado ang ina. Josie, saktong Sabado bukas. Walang klase kaya sumama ka sa akin ha. Medyo malayo nga lang at pagkarating natin sa lugar, maaaring magtagal tayo. Wika ni Nanay Turing. Sino po bang manganganak, Nay? At saka, saan po ba sila nakatira? Tanong ni Josie. Taga Tinaogan pero bandang bukid. Alam mo naman ang Pinyahan, di ba anak? Tugon ni Nanay Turing. Opo, alam ko po, Nay. May kaklase po ako dun eh. Kasalukuyang naghahanda si Nanay Turing ng dadalhin kagamitan. Iba't ibang uri ng lana, malinis na puting tela, herbal na gamot at marami pang iba. Ngunit hindi nawawala ang isang maliit na tansong Santo Niño. Wala na itong mga kamay at kung pagkatanso naman ay malaberde ang kulay. Kung titignan, sobrang luma at galing pa nung unang panahon. May 3 bituin ng Santo Niño, isang mata sa likod na nakaumbok. Kapag nahawakan ni Josie ang santo, malamig at bigla itong umiinit. Ang ipinagtataka ni Josie noon, saktong may darating at hingi ng tulong sa ina. Paminsan ay natanong niya ito sa ina. Ayon dito, ang Santo Niño ay nagbibigay ng hudyat sa oras ng peligro, pati na din ng pangangailangan. Nanggaling pa mismo ito sa kanilang ninuno na babaylan. Para sa mga biyasang nakikinig, alam nila ang bisa ng lihitimong agimat ng Santo Niño, lalo na kapag may 3 bituin at mata sa likuran. Kinabukasan, maagang naglakad ang dalawa dahil wala pang sasakyan ng mga panong iyon. Nang makarating, sakto namang nakahiga na ang babae sa papag. Makikita sa muka ang pagkabalisa. Panay pa ang singhot at hapuhap sa tiyan. Pagsilip ng nanay sa gitna ng binti ng buntis, kakaputok pa lamang ng panubigan. Maayos namang naisilang ang sanggol pati na rin ang kalagayan ng ina. Subalit nagtaka si Josie. Dapat pagkatapos ng pananabang ay uuwi na sila. Hapon na ng mga sandaling iyon ngunit nanatili pa rin sila sa tahanan.
Hindi na mapakali si Josie. Lumapit ito sa ina at nagtanong kung ano pang ginagawa nila sa lugar. Anak, hindi ko alam pero ito lang ang masasabi ko. May hudyat sa akin ng santo, kaya mag-intay muna tayo. Hindi ba't sinabi kong baka magtagal tayo sa lugar? Wika ni Nanay Turing. Ano pong klaseng hudyat, Nay? Paano naman po yun mangyayari, di ba? Nagaganap lang po yun kapag may bumibisita sa bahay natin. Tanong ni Josie. Anak, ngayon ko lang sasabihin sa iyo ang bagay na to. Total, ikaw din naman ang susunod sa akin. Isa akong Bertudes. Natural na sa akin ang lakas na minana sa aking mga ninuno, maliban sa tulong ng Santo Niño. Wika ni Nanay Turing. Hindi naman kaila kay Josie ang mga sinabi ng ina. Ngunit naguguluhan pa rin siya. Hanggang sa ilang sandali pa. Nabagot na si Josie at nagreklamo na ang dalaga. Kaya napilitan si Nanay Turing na umuwi na ng tahanan. Binaybay ng ina ang daan pababa ng lugar at nang marating ang tinaogan. Bigla na lang huminto si Nanay Turing. Sumilong sa malaking puno ng mangga. Nakita ni Josie na tila may problema si Nanay Turing. Nakasimangot ang muka at nakatingin sa isang bahay doon. Nay, bakit po? Tanong ng dalaga. Hindi kaagad tumugon si Nanay Turing. Seryoso ang muka at ang likot ng mga daliri. Ilang sandali pa. May buntis sa bahay na yan, anak. Nakakaramdam ako ng peligro. Ewan ko ba, iba talaga ang nararamdaman ko eh. Dito ka lang ha, pupuntahan ko lang sandali. Wika ni Nanay Turing. Hindi na nagsalita pa si Josie sa sinabi ng ina. Salip ay nanatili lang ito sa lugar habang tinatanaw ang ina na papalapit doon sa tahanan. Ngunit wala namang tumutugon. Kaya kagad na silang umuwi. Ngunit habang naglalakad, hindi mawari ang itsura ni Nanay Turing. Bukod sa hindi na nagsasalita, ganun pa rin ang mukha nito. Balisa at tila may pasan na malaking problema. Hindi na ito pinunapa ni Josie hanggang sa makarating sa tahanan. Bumungad sa kanila ang isang lalaki. Naroon ito sa kamalig sa gilid lang ng bahay. Kagad namang pinuntahan ni Nanay Turing at kinausap. Nanlaki ang mga mata ni Josie dahil napag-usapan ng mga ito ang patungkol sa asawang buntis na dinapuan ng sakit. Ang nakakamangha ng mga sandaling iyon. Ito ay ang asawa ng nakatira sa bahay kung saan sila sumaglit ng ina. Ganun po ba? Ay pasensya na po kayo ha. Hindi kaagad nakatugon yung asawa ko eh. Nakaiga na po siya, hirap na hirap pero malapit na po siyang manganak. Wika ni George. Sige. Ano bang sakit nun, iho? Tanong ni Nanay Turing. Nagkaroon po siya ng mga parang galis sa paa. Pero kung titignan, mukha po itong maliliit na butas. Ay basta kayo na lang po ang tumingin. Tugon ni George. Dahil naroon sa tahanan, napagpasyahan ni Nanay Turing na ipagpabukas na lang ang pagdalaw sa buntis. Kinabukasan, paakyat na si Josie at Nanay Turing nang bumungad sa kanila ang hindi kaaya-ayang amoy. Amoy bulok na laman o hindi kaya naman patay na hayop. Umiikot ito sa loob ng tahanan. Pagkapasok ng mag-ina sa loob, kulob na kulob ang amoy at kahit may bintana, wala man lang pumapasok na sariwang hangin. Hindi nagtagal ay napilitang magtakip ng ilong si Josie at walang pag-aalinlangan na nagreklamo. Bakit ang baho naman po dito, Nay? Nakakasuka naman po. Wika ni Josie. Pasensya ka na.
Sasabihin ko dapat to kahapon pa pero baka magbago yung isip nyo eh. Doon yan nanggagaling sa lugar ng asawa ko. Tugon ni George. Nang marinig ito ni Josie, bagyang nakaramdam ng hiya ang dalaga habang si Nanay Turing naman. Hindi na ito pinansin. Hanggang sa sinabi ni George na naroon sa loob ng kwarto ang asawa. Pagkabukas ng pintuan, mas lumala pa ang napakabahong amoy. Bumungad sa mag-ina ang buntis na nakaigalang sa katre. Maputla ang muka at malalim ang mga mata. Habang yung mga paa naman nito ay may tinabo na mga tela. Mamasa-masa, maraming langaw na nagliliparan. Ayan po ang itsura niya. 8 buwan na ang tiyan. Ilang beses ko na siyang ipinatingin sa doktor. Ang sabi, karaniwang galis lang. Dahil sa gastos, naubusan na kami ng ipon. Kaya hindi ko na pinatingin uli. Nagbabaka sakali po kung baka kayang gamutin ng albularyo pero wala eh. Walang sinabi yung albularyo na pinuntahan namin kung anong sakit na tumama sa asawa ko. Tahimik lang ang mag-ina ngunit ilang sandali pa. Bumigay na ng tuluyan ang sikmura ni Josie at sumuka ito sa bintana. Mas lumala ang baho ng hawiin ni Nanay Turing. Ang mga telang nakatabon sa paa ng buntis. Kitang-kita ni Josie ang mga sugat. May laman itong nana at paikot sa buong binti ng babae. Habang sa paa naman ay maraming mga butas. Naninilaw na laman na mukhang uod na lumalangoy. Walang laman ang tiyan ni Josie ng mga sandaling iyon. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagsusuka at pag-iyak. Si Nanay Turing naman, isa-isang sinilip ang sugat. Hanggang sa pinalapit ni Nanay Turing ang anak at pinakita ang mga ito. Tumugon naman at sumunod ang dalaga. Ang buong akala niya ay wala naman siyang makikita bukod sa nakakadiri. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Josie nang ituro ng ina ang sakong sa talampakan. Nakausli na doon ang namumulang buto at may uod na gumagapang. Meron doong lumalabas na dilaw na likido. Maniwala man kayo sa hindi, kahit anong pigil ni Josie na hindi mandire, talagang bumigay na ang diwa ng dalaga. Kaya naman dumistansya na ito at naupo na lang sa isang sulok. Hawak ang tiyan at panay ang duwal. Abay, imposible naman na hindi malaman ng albularyo yung nangyari dito. Halata namang hindi pangkaraniwan yung sakit eh. Nga pala, ito ba yung naabutan ng doktor nung huli niyong ipatingin? Tanong ni Nanay Turing. Hindi po. Paltos lang po at ilang galis. Sabi ko nga ho, naubos na po yung pera namin. Kaya hindi ko na po napatingin eh. Wala naman din siyang diabetes eh. Tugon ni George. Ay teka, naaalala ko na. Nagpahilot na nga pala kayo sa amin pero ilang buwan pa lang ang tiyan niya ng mga panahon na yon. Mga 4 siguro. Kaso hindi na kayo bumalik eh. Yon ang ipinagtataka ko. Kaya pala, nagkasakit pala siya. Ang bilis ng pangyayari ah. Susubukan ko siyang gamutin iho. Ngunit hanggang sa abot lang ng makakaya ko ha. Hindi ko sisiguraduhin sa'yo. May mga pagdududa ko eh. Maaaring nakagambala ang asawa mo ng lamang lupa o hindi kaya naman malediksyon. Tunglo ba? Alam mo naman yung tunglo, di ba? Kapag sinakyan ng demonyo, nagkakatotoo. Tawagin na lang natin sa pangalang Tessa ang asawa ni George. Hindi ito nagsasalita, pero halata sa mga mata ang pangilid ng luha. Mukhang hirap na sa kalagayan. Inaantay na lamang niya ang kamatayan. Inutusan ni Nanay Turing si George na kumuha ng batya na may tubig. Pagkabot sa ina, binasa nito ang tela at pinuna sa paa ni Tessa. Isa-isang kinalikot ni Nanay Turing ang mga butas. Nagbulwakan ang mga nana, kasabay ng paglitawan ng mga uod.
Napapatakip na lang ng bibig si George habang nanonood. Awang-awa siya sa sitwasyon ng kabiyak. Samantalang si Josie naman, nanatiling nakaupo lang sa gilid at tinitiis ang nakikita. Hanggang sa naging kulay tuba ang tubig sa batya. Nangibabaw doon ang lumulutang na mga uod. Pinisilpa ng ina ang tila bukol sa hita ni Tessa at nagputukan ang mga likido. Napansin ni Nanay Turing na nabubulok na ang laman mula sa hita papuntang bewang. Namumula na ang mga ito at magang-maga. Hindi na maipinta ang itsura ni George habang nakikita ang pagdaing ng mukha ng asawa. Marami ka nang napainom na gamot kay Tessa, pero hindi naman humuhupa ang sugat. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi gumagana ang sistema ng katawan niya dahil nabibilang ang sakit niya sa espiritual. Kailangan ko munang linisin ang katawan ni Tessa para kumapit ang gamotang isasagawa ko. Hayaan mo, hindi ko gagawin to kung hindi kakayanin ng asawa mo. Wika ni Nanay Turing at dagdag pa nito. Hindi niya napapaabuti ng kabuhanan ang asawa ni George. Kung mangyayari yun, maging ang bata ay maapektuhan ng sakit. Nanood lang si George at Josie sa ginagawa ng matanda. Hanggang sa nilabas nito ang santo. Bigla na lang kumalma ang itsura ni Tessa. Tila wala na itong dinadaing sa katawan. Napansin din nila na may gumagalaw sa tiyan ng buntis. Anak, iabot mo nga sa akin yung malinis na tela at lana ko. At saka, huwag kang puro tingin. Tulungan mo ako dito. Ilalabas natin ang bata sa tiyan ni Tessa. Wika ni Nanay Turing. Hindi kagad nakakilo si Josie. Nag-aalinlangan siya noon dahil ito ang unang beses niyang matutunghayan ang ganitong sitwasyon. Maliban sa nakakatakot, naroon din ang matinding pandidiri. Anak, ibahin mo ang pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Palagi mong ilagay sa isipan mo na makatulong, magtagumpay man o hindi. Nananalaytay sa dugo natin ang pagiging mananabang at dapat mong tandaan. Ginawa tayo upang maging kasangkapan ng Diyos para makapagligtas ng ibang tao. Nang marinig ito ni Josie, nahimasmasan siya at biglang nawala ang pandidiri. Agad siyang lumapit sa ina at inabot lahat ng pangangailangan. Nang mga sandaling iyon, bagaman nawala bahagya ang mabahong amoy, para naman siyang nasarap ng kinakatay na baboy. Hinawakan niya ang kamay ni Tessa at hinapuhap ang noo. Si Nanay Turing naman, nakatayo ito habang nakapikit ang mga mata. Nakaangat ang isang kamay habang hawak ang santo. Ilang sandali pa bumulwak ang likido sa maselang parte ni Tessa. Nagtataka si Josie. Alam niyang pumutok na ang panubigan nito. Isang hudyat na ipapanganak na ang sanggol. Ngunit gano'n na lang ang pagkagulantang ng dalaga. Nang hawiin niya ang nakatabong kumot, bumungad sa kanya ang dilaw na tubig, nana na may kasamang mga uod. Diyos ko, ano po ba to, Nay? Bakit pati sa loob ng tiyan? Tanong ni Josie. Hindi ko inaasahan to, anak. Buhay ang bata. Pero nakakapagtaka kung bakit nana. Hindi maganda ang nangyayari. Dapat patay na ang bata sa loob eh. George, lumabas ka ng bahay. Sabuyan mo ng asin at bato ang buong paligid. Siguradong habang nanganganak ang asawa mo, merong manggugulo sa atin. Dali-daling lumabas si George at ginawa ang sinabi ni Nanay Turing. Nay, hindi ko po maintindihan eh. Ano po bang nangyayari? Tanong ni Josie. Siguraduhin muna natin na makakapanganak siya. Mamaya ka na magtanong pagkatapos. Nanahimik na lang si Josie. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa ina.
Sobra itong nag-aalala at makikita sa muka ang takot. Ilang sandali pa, pinahawak naman ng ina ang Santo Niño kay Tessa. Pagkalapat ng kamay ni Nanay Turing sa tiyan ng buntis, kusang lumabas ang bata nang hindi man lang umiire si Tessa. Ngunit nabalot ng naliligo na nana ang sanggol, kasama ang napakaraming uod. Dali-daling dinampot ni Nanay Turing ang sanggol. Pinahira ng tela at pinaliguan ng lana. Lupaypayang bata at tila wala ng buhay. Ilang sandali pa, inihipan ni Nanay Turing ang bibig ng bata. Tinapik niya ang mga paa pati na din ng puwetan. Bumuka ang bibig ng bata. May lumabas na mahabang tila uod na kulay itim. Matapos itong mailabas ng bata, saka pa lamang umiyak ang sanggol na siyang nagpagaan ng loob ni Josie. Ngunit hindi na gumagalaw si Tessa, pero masagana ang luha sa mga mata. Nang makabalik si George, gulat na gulat ito at hindi makapaniwala sa nakikita, lalo na't buhat ni Nanay Turing ang anak. George, buhay ang anak mo pati na din ang asawa mo. Matanong ko lang, ano bang ginawa ng asawa mo bago siya nagkasakit? Wala naman po akong maalala eh. Hindi naman po gumagala ang asawa ko lalo na't wala kaming kakilala dito pero madalas naroon siya sa likod. Doon niya gustong sumilom sa lilim ng puno ng akasya eh. Paminsan naman, nagwawali siya at nagsisiga sa likod malapit sa mga ugat ng puno. Wika ni George. Nang marinig ito ni Nanay Turing, kagad lumabas ng bahay ang matanda. Dumiretso sa likod at nakita ang malaking puno ng akasya. May bakas ng sunog ang ugat. Nakatitig lang doon ang matanda habang si Josie naman natatanaw ang ina mula sa bintana. Ilang sandali lang ay bumalik na si Nanay Turing. Hindi ako sigurado, pero malakas ang negatibong enerhiya dyan sa puno. Siguradong may nakatira dyan. Nagambala ng magsiga ang asawa mo. Abay, gusto talagang tuluyan si Tessa at ang dinadala niya. Mapagigante ang mga lamang lupa. Kung ilan ang namatay sa kanila, yun din ang isisingil nila. At ang pinakamahirap, kapag hindi kayo umalis sa bahay niyo, hindi titigil ang mga lamang lupa. Wala din naman ako magagawa para itaboy sila. Kaparehan nila, naninirahan din tayo dito sa lupa. Pagpapaliwanag ni Nanay Turing. Sa oras na magambala mo ang mga lamang lupa o nabati ka nila, ang tanging magagawa mo ay mag-alay. Depende sa uri ng nilalang at uri ng kasalanan. Pero hinding-hindi ito kailanman maitataboy. Malakas ang koneksyon nila sa kalikasan. Nilikha din sila kaparehan nating nabigyan ng karapatan. Pwede mong itaboy ang mga espiritu at demonyo. Ngunit iba ang mga lamang lupa kapag teritoryo nila ang kinatitirikan. Pagsapit ng gabi, hindi na kinaya ng katawan ni Tessa at binawian na ito ng buhay. Ang totoong pakay talaga ni Nanay Turing, maisalba lamang ang bata upang kahit papano may mabuhay pa sa kanilang dalawa. Nakita niyang hindi na talaga magtatagal si Tessa. Ginamot niya naman ngunit huli na ang lahat. Ginanap ang lamay sa ibang lugar upang makaiwas si George at ang anak niya sa peligro. Hindi nagtagal ay pumanaw bigla si George. Ayon sa mga nakararami ay binangungot lang, habang ang bata naman ay inalagaan ng tiyahin ni George sa ayongon. Hindi ito mahanapan ng kasagutan ni Josie. Ngunit ang sabi ng ina, nagbakasakali lang ito na paalisin ang mag-ama. Ngunit ang totoo ay susundan pa rin sila ng elemento. Hindi ito titigil hanggat hindi na isasagawa ang patas na hukom o pag-iigante. Habang si Josie naman,
Bagaman nakakakilabot at nakakadiri ang karanasan, napagkuhaan niya ito ng aral. Hindi perpekto ang ina at hindi lahat ng ginagawa nito ay nagtatagumpay. Doon lamang niya nalaman ang mga kakayahan nito. Bukod dito, maraming lamang lupa at nagkalat lang sila sa paligid. Marami sa kanila hindi mapapakiusapan, lalo na kung teritoryo ang usapan. Kaya naman iba yung pag-iingat ang kailangan upang maiwasan sila sa kanilang pagigante. Respeto ang ating ibigay sa mga taong nakakasalamuha sa mga araw, pati na din sa mga elemento at nilalang na hindi natin nakikita. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan, ano? Sobrang solid nung lesson, nung story na to, at nakakadiri talaga yung kwento. Habang ninanarrate ko siya, nai-imagine ko yung bawat eksena. Pero ayun, no? Iba yung pag-iingat. Respeto sa kalikasan, ugaliin natin magsabi ng mga, alam nyo yun, yung magpapaalam kayo kapag meron kayong gagawin sa isang lugar. Kagaya nga ng sinabi sa kwento, hinding-hindi sila titigil kapag meron kang napatay sa kanila. At higit sa lahat, napakalakas ng mga nilalang at elemento dahil sa kalikasan sila kumukuha ng enerhiya. Lahat tayo nabigyan ng karapatan dito sa mundo, hindi lang mga tao, pati na din ng mga nilalang at elemento. Kaya naman respeto at pag-iingat ang kailangan. Muli maraming salamat. Paalam.